Good day sa lahat. I-analyze natin kung bakit yung EDSA napaka-traffic minsan pag maraming sasakyan. Ito ay araw ng Sunday. Ito di ganong matraffic. Kung tingnan mo minsan yung papuntang Mandaluyong, pag peak time, sobrang traffic. Tingnan mo ito. Kung nakita mo yung daanan ng bus, 'di ba siya, broken line, broken white line. Ibig sabihin, ang mga vehicle pwede makapunta diyan. Pero priority ang mga bus. Nakita mo yellow tsaka puti, pwede makapunta diyan. Pero mas priority ang bus kasi daanan ng bus 'yan. Ibig sabihin, pag ganyan broken, pwede mo magpunta ka doon baga for in case kinakailangan. Ito Sunday, hindi ganong traffic. Pero kung tingnan mo ang daan, 'di ba? Yan, medyo mabilis pang traffic, mabilis. Yan, ito po ay nasa Buendia. Yun, yung naka-isolate, yung barrier, daanan ng bus. Ayan, pagdating sa unahan, open siya, nag-merge siya dahil sa maliit lang ang konti lang kalsada, 4 na lane, tapos maraming sasakyan. So nag-merge siya, kung tingnan mo, broken white and yellow ang nasa Big sabihin, pwede yan kung bakante, pwede makapunta dyan sa bus lane. Ayan, pwede ka makabartik dyan. Ayan. Kung tingnan mo rin, di ba, mabilis ang traffic sa EDSA. Ito ay papuntang yung overpass papuntang Bonifacio, BGC. Yun, araw kasi ito ng Sunday, kaya hindi ganong matraffic. Kung tingnan mo, basta maluwag, walang problema. Siyempre, mabilis ang traffic. Pero, ang problema, pag marami on the peak time, maraming sasakyan, mapansin mo dito, mula doon sa Buendia, mataas, mahaba ang traffic dahil ang problema doon sa Mandaluyong, yung kaharap ng SM Mega Mall. Ito, umpisa na dito, medyo matraffic na dahil mahina na ang flow doon sa may boulevard, yung underpass, ang tunnel. Mahina ang flow kasi dalawa lang na lane. Ang ng underpass, dalawang lane. Tapos yung isang lane, instead na pwedeng madaanan temporarily, lalo na pag traffic, hindi nadaanan kasi may hindi broken line, parang linya ng bus lang talaga doon. So, kung tingnan mo dyan, ito Sunday rin ito, broken line. So yung sasakyan pwede makapasok doon sa bus lane, pero priority talaga ang bus. Yan, kung tingnan mo doon sa yung papasok sa tunnel, tingnan natin. Ayun, ito. Ayan, tingnan mo, dalawang lane lang dito. Palabas, papuntang Show Boulevard sa taas. Sa 4 lane, kasi naka-stop doon ang traffic. Dalawa lang talaga. Dalawang lane lang ang nakasakyan, dalawa lang. Dalawang lane lang. May ipon talaga. Pangatlo yung sa bus. Dapat yung sa bus, gamitin temporary dito na side. Bakante. Dapat pagdaan ng bus, yung ibang sasakyan. Kaya mahina ang dito, nakapush ng traffic kasi dalawang lane lang. Tingnan natin sa una. Kaya dapat yung mga MMDA, mapansin nila yung ganito. Ayan yung daanan ng bus, wala namang laman, dapat magamit rin yan. Dito lang na side. May kasalanan ng MMDA para mabilis yung traffic dito. Hindi lang. Kasi kung alam ng driver, kung driver, pwede siya papasok doon kasi sa 8 4 na lane. Pagdating dito sa hindi broken Mandaluyong, line, dalawang lane lang. May yellow lane. Kung mag-traffic yung doon, naka-stop. Hindi, dalawang lane lang. Na dapat on and off naman yun. Broken line rin yun. Laki ng volume ng sasakyan dito. Lalo na pag traffic. Tingnan mo, dalawang lane. Paano yan mabilis ang traffic dito? Makakos talaga ng traffic niya. Mahina talaga ang traffic. Ito ay nakuha ko sa dumaan yung bus. Dapat gabi. Pagdaan ng bus, kasi yung mga ibang sasakyan outside, pwede daan doon. Mall. Kahit dito lang na side. Ayun. Ito lang namang area ng masyadong traffic. Tingnan mo, dalawang lane lang.
eh siyempre mag-traffic talaga. Sa bulyo po naman ang sasakyan papasok dyan. Pati mo, yung yellow lane, dapat broken line yan. Pagdaan ng bus, pwede siya magamit. Yung dalawa lang butin mo, no? Nag-stop yun sa kabila, yung broken line. Pero tingnan mo sa unahan, broken line, dyan naman, hindi broken line. Kaya yung mga driver na rito, ngayon MMDA, mali yung pagkalagay nito. Dapat broken line yan na magamit temporarily, lalo na sa sobrang dami ng sasakyan. Yan ang dapat sa gawin ay nakapos ng delay na sasakyan. Dapat i-maximize na masolve yung problema para yung flow ng sasakyan medyo mabilis naman. Kasi iba na rin haya magka-problema. Yan, tingnan natin sa unahan, yung sa kabila. Hindi naman consistent yung kabila, yung marking sa daan. Diyan, broken, sa unahan, broken line. Diyan, straight line. Sa kabila naman ang kung saan ako ng video, broken line. Sa kabila, tingnan sa kabila. Dalang lane yung kaso. Labas yung sasakyan sa kabila, tingnan sa kabila. Silipin ko. Kaso, paglabas yung sasakyan, wala mga barrier doon. Doon sa una, no? Kita yung broken line. Dapat magkapasok sila dyan. Kasi pwede mo din yan yung broken line. Hindi naman kasi hindi consistent yung mga ginagawa nila. Yung sa ng daan, dapat sila ang mag-control dyan kasi sila yung in-charge sa yung AMDA. Yun o. Silipin natin sa kabila. Bilis yung sa kabila o. Kahit dalawang lane. Kasi ang doon, walang obstruction. Tingnan mo. Yun. So na, broken line. Pero dito sa papasok na. Hindi broken line. Kaya takot yung mga dumadaan doon kasi bawal magdaan doon. Parang gano'n ang iniintindi nila. Mas dumadaan ang bagal pa ng kasunod. So, pwede magamit temporarily yung daan supposed to be para mabilis yung dapat yung maggamit sa bus lane sa portion na to yung mga mabilis lang, yung magtakbo ng mga 50, 60 yung mga private na sasakyan tsaka yung bus kung lang in the time na medyo mabagal yung traffic. Tingnan mo sa kabila, ayan, broken line sa kabila naka-stop, dalawa lang dapat yung ibang sasakyan papasok dito saka magbilis na maglabas doon sa kabila. Problema ng kasi hindi ko makapasok. Ayun. Tingnan mo, dalawang lane lang sa dami no. Kasi may traffic po doon sa taas. So, dalawang lane lang. Ay, paano hindi makaka-traffic doon sa isa? Ayan yung bus. Dapat paglandaan ng bus, pasok yung ibang sasakyan, yung mga mabilis, punta doon. So, bawasan yung traffic. Mabilis yung traffic. Yun ang problema. Hindi yung minamaximize ng day. Hindi yung minamaximize ng dala ng traffic dito. Gusto lang nila magka-problema para laging hanapin sila. Kung totoo sila naman, may solusyon naman. Ito, mabawas-bawasan sana yung problema sa ganito. Dapat mabilis-bilis na yung traffic dito. Tingnan mo, nakaka-cause ng delay. Kawalan ng gobyerno niya. Kasi dapat yung mga tao na yan na ginagawa pa at makapagbigay ng mga tax na dahil sa mga ginagawa nila. Ayan, cause ng delay. Anong klase naman yung pamumuno ng MMDA? Hindi naman minamaximize yung problema. Doon sa papasok. Ito, sa unahan naman ito, tingnan mo. Ito kasi nakago. Walang problema pag konti lang sasakyan. Pero pag big time, maraming sasakyan, talagang mahina yung flow ng traffic dahil may mga obstruction. Sa unahan rin may mga barriers. Yung kurang haba ng barrier na supposed to be silang barrier
saan yung terminal ng mga bus, dapat 10 meters lang. Ano, at least 50 meters both side, 100 meters. Ayun. Hindi yung tingin sa unahan. Talagang yung problema ng isa. Makikita mo kung analyze mo. Ngayon sa unahan, ito yung sa mga show boulevard. Sa taas, yung sa baba naman start. Kabila o, bilis ang kabila. Alam mo anong dahilan na mabilis? Dahil walang mga obstruction doon sa palabasan. Doon sa kabila, doon sa isang Migamon, yung mga barrier nakakos ng obstruction na dapat mula sa sentro ng yung terminal ng bus, mula doon 50 meters lang kabilaan. Sobrang haba, nakakos ng obstruction kasi yung volume doon sobrang dami doon sa SM Migamon, galing sa Shaw Boulevard, galing sa San Mateo, Rizal, punta dyan. Doon naman sa siyempre Pasay, BGC, dami. Mandaluyong. Although Mandaluyong yun. Pero yung ibang part ng yung Mandaluyong, siyempre, doon papasok pa rin. Tingnan natin sa unahan. Sa dami ng sasakyan, doon sa harap ng SM Migamon, dapat yung barrier doon. Tingnan mo, mula doon sa kabila, dito naman sa Shaw Boulevard yung kabilaan, papasok yan. Mayroon pa sa ilalim. So, yung 4 lane is not enough talaga. Lalo na may mga barrier. Yung barrier, dapat binawasan yun. Sobrang haba lang kasi yung barrier sa harap ng SM Migamon. Sa dami ng volume. Dami ng quantity ng tingnan mo. Hihina talaga. Dapat yung barrier dyan yung nakahina. Mula sa terminal ng bus, kabilaan, dapat 50 meters lang. Para naman at least maluwag-luwag yung daanan ng tingnan mo, 4 lane lang dyan. 4 lane is not enough. Hindi enough yung 4 lane dyan sa tapos nilagyan pa ng overtake sa bus, yung 4 lane talagang hindi naman kasi in-analyze na ito MMDA. Basta lang ito yung problema, ito dapat tinutukan Sa tong lane na lang talaga problema, ito yung cause yan yan pag medyo na na dyan yung doon sa may ma-cause ng delay, meron siyang chain reaction. Kaya napansin ng head ng MMDA. Pero sahod na kahit problema, dapat maximize na yung problema naman. Flow naman na maayos yun. Ayun SM Migamon. Sa harap mismo ng SM Migamon, ang problema, yung mga barrier. Dahil sa sobra ng volume, sa sobrang dami ng sasakyan, sa harap ng SM Migamon yung barrier dapat eksian, sobrang haba naman kasi, at yung lane 4 lane, tingnan mo dito yung barrier yan sa gitna, nasa gitna, at tingnan mo din paliit, mula sa 5 lane naging 4 lane. See, itong portion na to ang problema. Sobrang dami ng sasakyan nakapasok dyan, dapat yung barrier na dyan mula sa sentro ng terminal ng bus, dapat 50 meters going to north, 50 meters going to south. Sobrang haba naman kasi, kaya nakakos ng flow ng traffic. And okay lang to kasi dahil konti lang sasakyan. Pero pag peak time,
Hindi talaga mamaximize. Mag-traffic talaga dyan. Ito, Sunday kasi ito kaya medyo mabilis yung traffic. Tingnan mo. So, mabilis pa ang traffic dahil Sunday. Pero pag oras ng trabaho, peak time, dito, wala. Parang uod na. Doon, mula doon sa may Ayala, ang traffic. Siyempre, hindi makalabas, hindi makaflow. Dapat, yung concrete barrier dyan, iksian. Kasi, yun rin ang nakaharang. Hindi naman napansin ng yan, hindi. Kasi sa pinabasihan nila. Yung mga maliit lang sasakyan. Pag maraming sasakyan, dapat tinitingnan sana nila. Yan. Tingnan mo. Yan, medyo mabilis yan kasi Sunday. Pero pag oras ng working time, siksikan dyan. Tingnan mo, may barrier pa dyan. Dapat tinanggal na yan. Kasi yung barrier na yan, yung portion doon sa bus, pwede magamit. Wala namang bus na madaan masyado. Diba? Kung tingnan nyo, ang tagal ng bus. So, for the meantime, pag kasi marami yung sasakyan, so magamit temporary sa bus. Pag tinanggal yung portion na yan, ilang metro yan? Wala doon, hanggang doon. Kaya mga 200 meters, 200. So, yung other end, before rin sa mga terminal ng bus, dapat tinanggalan mo yun. Dapat, from the center road, dapat, 100 meters lang. 50 meters, ganun pwede yung tanggalan. Kasi dito, critical na part. Pag peak time, so ibig sabihin, masikip dito pag peak time. At dahil masikip dyan, yung flow ng sasakyan, hindi ba marangkada yung masyado. Hindi mabilis. Yun. Ngayon, meron. Yung araw na to mabilis kasi Sunday. Walang ligaan. Ayan. Depende naman kasi yan sa dala. Yung MMDA. Pero yung MMDA, siyempre kung walang problema, hindi rin sila mapansin. Dapat yan. Yung barrier na yan. Tanggalin sana yan. Kasi paglabas ng bus, may kasunod ba, bakante. Dapat yung portion na yan, tanggalin yung barrier para pagdaan ng bus, o temporary yung daanan ng bus, pwede rin madaanan ng sasakyan, private. Pero priority yung bus. Yan naman na, madisiplina mo yung mga Pilipino. Mula dun sa kahit 50 meters lang. Luluwag nga, mabilis yung takbo na. Nakakano rin. Mapansin natin yung problema. Hindi naman mga babaliwala lang. Hindi ma-maximize yung problema sa traffic. Yan o. Wala nung gamit yung barrier na yan. Kung tanggalin yan, magamit pa sana yun yan. Ayan, medyo maluwag yan kasi Sunday. Big time ako dito, parang hindi makagalaw. Yung barrier na yan, yun talaga ang dahilan. Pag peak time, cause ng traffic kasi hindi basta-basta malabas yung mga sasakyan dito na portion. Dapat doon lang. Dapat yan. So, kung pupunta doon sa kabila, magala ng bus, luluwag masyado pag peak time. Grabe ka traffic dito pag peak time. Ayan. Ito yung problema natin. Yung pag-implement kung paano problema. Hindi ba maximize? Kasi bakit? Lang naman may problema. Sabi, dumadami talaga yung dumadami ang sasakyan, dumadami yung sasakyan. Pero dapat maximize pa natin.
Alam na natin dumadami yung sasakyan. Pero may paraan. Maluwag naman yan pag peak time. Pag mapabilis ang flow ng traffic. Ayan na. O, diba? Ito yung pizza. Ayan. Pizza sa harap ng SM Mega Mall. Unahan konti ng SM Mega Mall. Diyan ang problema. Yan dapat dyan lang. Mula dyan, 50 meters. Kabilaan. 50 meters kabilaan. Yung concrete barrier. Pag peak time, luluwag talaga. Mabilis yung flow ng sasakyan. Okay, sa dami ng sasakyan dyan, oh. Yan, dapat. Dyan, dapat. Oh, pinuputulan dyan, oh. See? Yan, oh. Dapat walang barrier dyan.